Ang pangalan ko ay Tom. Ngayon, 38 taon, 2 buwan at 15 araw na ako nabubuhay na may diabetes. Sa palagay ko, handa na akong ikwento sa inyo ang lahat ng walang filter. Sa halos buong buhay ko, nabubuhay ako sa dilim. Binaliwala ko ang diabetes ko. Ayokong makita ito ng iba. At sa kalaunan, umabot ako sa puntong tuluyan ko nang hindi pinansin ang lahat. Para maintindihan ang kwento, kailangan nating balikan ang simula. Na-diagnose ako na may type A sa diabetes noong 1988 sa edad na 3. At sa totoo lang, mahirap ipaliwanag kung gaano kaiba ang diabetes noon. Ito lang ang tanging paraan para kahit paano ay maintindihan namin ang glucose ko. Ihisi sa strip, maghihintay ng mga 1 minuto, tapos ikukumpara ang kulay sa chart. Pero sa totoo lang, halos wala kaming idea kung ano talaga ang blood sugar ko. Kaya pinalalaki ng mga magulang ko ang isang batang may type 1 diabetes na parang nangangapa sa dilim. Kahit dumating na ang unang glucose meter, hindi rin ganoon kalaki ang pagbabago gaya ng inaasahan mo. Oo, nagkaroon na kami ng mga numero, pero hindi naman talaga namin naintindihan ang mga ito. Hindi namin makita ang mga trend o pattern. At kadalasan, wala talaga kami idea kung bakit ang blood sugar ko ay 40 o 400. Hinahabol lang namin ang numero. At habang tumatagal, nagsimula akong iwasan ng tuluyan ng diabetes. Nagbibinata na ako noon at gusto ko lang maramdaman na normal ako. Ayoko maging batang may diabetes. Kaya hindi ko na chine-check ang blood sugar ko. Ginagawa ko ang mga iniksyon ko sa banyo. Minsan, hindi ko na talaga itinuturok ang mga iyon. Palihim akong kumakain ng sobra ng matatamis. Kunwari, ayos lang lahat. Minsan, nilalagay ko pa ang peking numero sa logbook bago magpa-check up sa doktor. Dahil sa edad na yon, mas mahalaga sa akin ang makibagay kaysa sa diabetes ko. At sa bandang huli, tumigil na lang ako mag-alala. At ang nakakatakot, hindi ito biglaan nangyari. Unti-unti itong naganap sa loob ng maraming taon. Isang maling desisyon bawat pagkakataon. Laging hindi pinapansin ang mataas na blood sugar at laging mamaya na lang ayusin. Sanay na akong laging mataas ang blood sugar ko sa 300. Nakita ng mga doktor ko sa test results na umabot sa 13% ang aking HbA1c bilang teenager. Napakadelikado ng taas niyan. Akala ko, mali ang paghawak ko sa diabetes ko. Kung babalikan ko ang panahong yon, sa tingin ko, kulang lang ako sa gamit para maintindihan ito. At sa totoo lang, sa edad kong yon, hindi ko talaga kayang harapin ang isang bagay na ganun kakomplikado. Kaya doon ako nanatili ng matagal na panahon. Pero noong mga panahong ng 30 na ako, na-diagnose ako na may diabetic retinopathy at kinailangan kong sumailalim sa ilang laser procedures sa mga mata ko. Biglang hindi na parang malayo ang mga magiging epekto. Natakot akong mawala ang paningin ko. At sa totoo lang, tingin ko ito ang unang pagkakataon na naging totoo talaga sa akin ang diabetes. Pero nung nakuha ko ang una kong CGM, sa unang pagkakataon, nakita ko na kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan ko. Nagsimula ako makakita ng mga trend, makilala ang mga pattern, at maintindihan ang epekto ng mga desisyon ko. Nakita ko kung anong nangyayari kapag nakakalimutan ko ang insulin bago kumain, at paano nababago ng regular na ehersisyo ang asukal ko sa dugo. At bigla, ang diabetes ay nagsimulang maging medyo mas madaling tantiyahin. Hindi na lang ako basta humahabol sa mga krisis. Natuto ako at hindi nagtagal may iba pang nagsimulang magbago. Alam mo, sa halos buong buhay ko, tinatago ko ang aking kondisyon. Na magkaroon ng sisi sa akin ng diabetes, naging bukas ako at nagsimulang ibahagi online ang aking karanasan. Dapat kong ibinabahagi ang mga pagsubok, pagkakamali at natutunan ko sa aking paglalakbay. Ang pagtulong ko sa sarili ay nauwi sa pagtulong sa iba sa kanilang paglalakbay sa diabetes. Sa huli, dinala ako ng paglalakbay sa di naasahang lugar.
Hanggang China, nagsalita ako sa ika-4 na AGP at DTX Summit sa Shenzhen, kung saan pinagsasama ng Cybionics ang mga eksperto sa diabetes mula sa buong mundo. Lahat ay nakatuon sa kinabukasan ng teknolohiya para sa diabetes. At sa totoo lang, parang hindi totoong lahat man ito. Dahil yung lalaking ilang dekada ring nagkunwaring wala siyang diabetes, ngayon ay nakatayo na sa entablado at hayagang pinag-uusapan ito. Sa harap ng daan-daang doktor, mananaliksik, inhinyero at tagalika, mga humuhubog sa kinabukasan ng diabetes care. Habang naghahanda ako para sa event, malino sa akin na ang CGM technology ay hindi na lang tungkol sa pagmamanman ng glucose. Binabago nito ang ating pamumuhay. Tinutulungan tayong maging mas ligtas, makatulog ng maayos, makapaglakbay ng kumpiyansa, at mas kaunting mental energy ang nauubos sa kakaisip sa diabetes buong araw. Habang nasa China, nabigyan din ako ng pagkakataong bisitahin ng Cybionics na publika. Sa totoo lang, naging emosyonal ito para sa akin. Noong na-diagnose ako, test strip lang sa ihi ang gamit namin. At ngayon, nandito ako sa loob ng isang lugar na gumagawa ng teknolohiya na kayang ipakita sa mga tao ang kanilang glucose sa real time, 24/7. Nang makita ko ang GS3 na suot ko ngayon at ang mga bagong sensor na kayang sabay mag-monitor ng glucose at ketone, napaisip ako sa layo ng narating ng pangalaga sa diabetes. Pero igit sa teknolohiya, mas tumatak sa akin ang pag-iisip kung ano ang ibig sabihin nito para sa bagong diagnose ngayon. Para sa akin, walang dapat gumugol ng mga dekadang pakiramdam na kasing ligaw ng naranasan ko. Ang buhay na may diabetes ay higit pa sa pagsunod sa mga numero. Tungkol ito sa kung paano natin hinaharap ang kondisyong ito araw-araw. Ang pag-manage ng diabetes ay nangangailangan ng napakalaking mental energy. Ayoko talagang gumamit ng teknolohiya na nagpapahirap lang sa akin para lang gumanda ng konti ang HbA1c ko. Mas gusto ko ang mga sistemang nagpapadali ng buhay ko, hindi yung ako pa ang mag-a-adjust. Minsan, maliliit na bagay ang may malaking epekto. Mga alertong talagang nakakatulong, hindi nakaka-overwhelm, kaya kampante kang matutulog sa gabi nang hindi iniisip ang pagbaba ng asukal mo. Mahalaga ito, dahil hindi lang ito tungkol sa time and range. Tungkol din ito sa oras ng kasiyahan. Oras na maaari nating ibalik para magpokus sa pamilya, trabaho, relasyon, ehersisyo, paglalakbay, o sa mga bagay na nagbibigay buhay sa atin nang hindi pinapabayaan na kontrolin ng diabetes ang lahat ng iniisip natin. Sa tingin ko, ang pinakamahusay na teknolohiya para sa diabetes ay hindi palaging nagpapaalala na may diabetes ka, kundi pinapalimot ka muna sa diabetes kahit sandali. Kita mo, iba na ang mga bagay niyan. Hindi lang ang asukal ko sa dugo, kundi pati ang buong relasyon ko sa diabetes. Matapos ang mga dekadang pagwawalang bahala, sa wakas naintindihan ko na ito. Alam kong marami rin sa inyo ay may sariling bersyon ng kwentong ito. Maaring burnout, takot, o mayan mo palang sinusubukang intindihin ang mga bagay. Kung ikaw yon, gusto kong marinig ang kwento mo sa komento. Walang dapat mag-isa sa ganitong laban. Ang pakiramdam ng kalayaan na yon. Ibang klase talaga yan. Paalam. Ciao.